Pinag-aaral ng Department of Trade and Industry, DTI, kung posibleng tanggalin ang price cap sa bigas sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Ngayong weekend naman, sisimulan ng pamamahagi ng ayuda sa mga nagtitinda ng bigas. May unang balita si Maki Pulido. 95% daw ang compliance rate ng mga retailer sa price ceiling na ipinatutupad ng gobyerno para sa bigas. Ayon sa Department of Agriculture, sa ulat ni Alan Gatus ng Super Radyo DZBB, araw-araw na nag-iikot ang DA kasama ang mga taga-NFA para suriin ang ibinibentang bigas. Ang tindahang ito sa Muntinlupa sumusunod naman sa price ceiling, pero tahasan nilang sinasabi sa mga mamimili, lugi sila sa 45 pesos na benta nila sa well-milled na bigas. Dahil ang puhunan, 48 pesos kada kilo, kaya 1 kilo lang ang pwedeng bilhin kada customer. Sa puhunan po, kung ibebenta po sa puhunan, kailangan po maibenta namin at least 50. Masakit po sa amin ang benta ng palugi. Eh di parang loss na lang namin po yun. Sa tindahan namang ito, may ibinibentang 39 pesos kada kilo. Balik puhunan lang po, ibabawi na lang po sa ibang bigas. Ayon sa DTI, titingnan ng gobyerno sa loob ng 2 hanggang 3 linggo kung pwedeng tanggalin na ang price ceiling. Ngayong weekend, posibleng magsimula ang payout ng hanggang 15,000 pisong ayuda para sa mga rice retailer, pero hindi lahat mabibigyan sa isang bagsak. Depende pa raw sa listahan ng mga retailer association at kung sino ang verified. Makatatanggap basta verified sa listahan ng mga asosasyon at rehistrado sa LGU. Wala na raw kailangang resibo o proof of purchase. Kasi pag nag-compute ka, imagine mo you're talking about more than 50,000 retailers. Tapos hihingi ka ng mga resibo kung magkano mo nila nabili. Sa datos ng US Department of Agriculture, pang-anim ang Pilipinas sa mga bansang pinakamalakas ang konsumo ng bigas. Tayo rin daw ang pinakamalakas mag-import sa buong Southeast Asia at pangalawang pinakamalakas mag-import sa buong mundo. India ang pinakamaraming ine-export na bigas sa buong mundo na kahit daw pagsama-samahin ng bigas na ine-export ng sumunod na 3 pinakamalaking exporter, hindi nito matutumbasan ang ine-export ng India. At ang export ban ay pinatutupad ng India sa isang klase ng bigas simula noong Hulyo, isa sa mga dahilan kaya nagpatupad ng price ceiling sa bigas dito sa Pilipinas. Ang usapin ng bigas umabot na rin sa ASEAN Summit. Pangako ng Vietnam sa pakikipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos, magbebenta sila sa mababang presyo. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, halos 85% ng inimport nating bigas noong 2021 galing Vietnam. We look forward to having stable framework of cooperation on rice trade for a long period of at least 5 years. Agrikultura rin ang isa sa tinalakay ng Pangulo sa bagong upong Prime Minister ng Cambodia, kung saan nag-angkat ang Pilipinas ng 2,500 na tonelada ng bigas nitong Mayo. In the face of what we are anticipating in terms of the El Nino and the drought that it brings, we hope that we can find an agreement. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.